Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. Pwede pa bang magbago ang isip ng Diyos? Magandang araw po sa aming mga viewers. Welcome once again sa programang Ang Sagot ng Biblia, na kung saan bibigyang kasagutan ang ating pong mga katanungan. At para po sa ating guest speaker sa araw na ito, magandang araw po, Bishop Danilo. Magandang araw din, Brother Ryan. Apo. At sa inyo pong lahat na aming mga taga-subaybay sa programang ito, magandang araw po. So, huwag na natin patagalin to, Bishop. Napakagandang talakayan po ang inaasahan ng ating mga viewers na bibigyang kasagutan ngayon. Kasi, yun nga po, pwede pa bang magbago ang isip ng Diyos? Kasi nga, may mga nababasa, nalungkot, nagsisi, na posible magpabago ng kanyang desisyon. Ano po ba sagot natin dito? Tungkol sa pagiging Diyos at sa kanyang katangian bilang Diyos, hindi pabago-bago ang isip ng Diyos. Siya consistent kung ano siya, gaya ng kanyang pagpapakilala sa tao. Kung merong patotoo ang banal na kasulatan yan, mababasa naman natin. At yan sinasabi ng Biblia sa Malakias 3:6. Ito po, mga kaibigan, napakahalaga na masubaybayan natin to. Malakias 3:6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. So, yan ang katunayan na sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagbabago o hindi gaya ng iniisip ng tao na parang tao rin na paiba-iba ng isip. Hindi ganun ang Diyos. Kundi kung ano sinabi niya, yun ang kanyang pinaninindigan. Kung may pagkakataon, halimbawa katulad sa panahon ng mga unang lingkod ng Diyos, na parang nababago yung kanyang sinabi, hindi ang ibig sabihin nun ay pabago-bago ang Diyos, kundi yon ay nababago dahil sa nakikita sa tao o sa ginagawa ng tao. Pero yun na nga po, batay po sa binigay nating kasagutan na sagot ng Biblia. Kasi supposedly, dapat nakaranas sila ng hatol ng Diyos. Pero sa halip na ibigay ng Diyos yung karapat-dapat sa kanila, hindi sila tumanggap ng hatol ng Diyos. Yun po yung pinupunto ng maraming tao ngayon. Kung hindi siya nababago, ba't nagbago yung desisyon niya ata? Merong layunin ng ating Panginoon. Pagka merong sinabi siya na kailangang mangyari pero hindi pa niya ginagawa, halimbawa, nagkasala ang tao, pero hindi agad iginagawad ng Diyos ang parusa, may paliwanag ang kasulatan doon. Yan, magandang punto po yan. Kasi nga po, hindi lang batay po sa pangyayari sa Biblia, kundi maraming tao ngayon, pwede ho kasi nilang maisip na ako halimbawa, nakakagawa ako ng mali. Diba? Alam ko na ang Diyos, dahil sabi nga natin, hindi siya nagbabago ng isip. Kung nakagawa ng mali ang tao, kung ano yung isip niya at karakter niya, dapat ang Diyos gumawa sana ng kapasyahan doon sa tao na yun. Pero maraming tao ngayon, parang nakagawa ko ng mali Siguro naman nagbabago isip niya, kaya okay lang to. Okay lang. Oo. Tuloy-tuloy pa siya sa kanyang ginagawa. Yun po Napakabuting punto, Brother Ryan. Opo, pero dapat din nating makita kung gaano kabuti ang layunin ng Panginoon, kung bakit may mga taong nagkasala, gumawa ng masama, kung may ginagawa man na parusa ang Diyos sa kanya, hindi katapat nung kanyang nagawa. Ang paliwanag ng banal na kasulatan, mababasa natin sa awit 103 Gs. Ito po, mga kaibigan, siya'y hindi gumawa sa atin ng
ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. So, yun po. Yan ang Diyos. Kung uunawain natin ang sinasabi ng kasulatan, nagpaparusa ang Diyos para makita natin na hindi siya pabor. Hindi niya tayo kinukonsinti sa kung ano yung ating nagawa. Kundi, kung nagpaparusa man siya, hindi katapat nung nagawa nating Kumbaga kasalanan. yung bigat ho nung nagawang kasalanan. Kasi alam natin, ang Diyos ang lumikha sa atin. Hindi tayo nabuhay sa mundong ito sa sarili natin. At tayo, mahalaga sa Diyos. Doon ipinapakita ng Diyos na tayong mga tao ay gusto niyang madala sa talagang mabuting kalagayan. Kaya kahit nagkakasala tayo, kung magparusa man siya, hindi katapat nung nagawa nating kasalanan. Kasi yun ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Masasabi ho ba nating sapat to? Okay, sabihin na ho natin, may nagawa akong malaki na kasalanan, pero ang iginanti ng Diyos hindi katapat nung nagawa ko. Paano naman po yung matagal niya nang ginagawa? Yung mali. So wala pa rin na nararamdaman siyang hatol, nagiging possible na katwiran ng tao na malamang nagbago na isip ng Diyos. Paano naman po yung mga ganon? Yun ang isang ikinamamali ng tao, pero ipinaliwanag yan ni Apostol Pablo na ang talagang intensyon ng Diyos, bigyan ng pagkakataon ng tao para magsisi. Mababasa natin yon sa Roma 2:4. Sige po, narito po mga kaibigan, pakinggan natin. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yan. Maraming tao, Brother Ryan, nalilibang. Akala nila okay lang sa Diyos. At ang Diyos ay parang bulag na hindi pinapansin yung pagkakasala. Alam ng Diyos yun. Pero ang gusto ng Diyos, kung nagkakasala man ng tao, mabigyan ng pagkakataon para magbago. Ganyan po tayo, kamahal ng Diyos, mga giliw na taga-subaybay. Kaya yun sana ang makita ng lahat ng tao. Hindi dahil nagbago na siya sa sinabi niya, pag nagkasala tayo, mararanasan natin yung katapat ng ating pagkakasala. Pero hindi pa niya ginagawa yun. Kasi gusto niya magsisi tayo. Pero hindi ang ibig sabihin, no, Brother Ryan, ligtas na tayo o babaliwalain na ng Diyos yun. Merong hantungan, merong dulo ang lahat ng bagay. Kaya kung tawagin yun ni Haring Solomon, hindi agad isinasagawa ang hatol. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, meron talagang hatol. Meron talagang parusa na katapat yung mga ginawa nating kasalanan kung yun hindi natin pinagsisihan. Lamang, hindi muna ibinibigay ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos, magsisi ang tao sa kasalanang nagawa niya. Dahil mahal ng Diyos ang tao. Mabuti man na parang wala pang ganting kabutihan, masama man na parang wala pang ganting kaparusahan, o magtagal man yung nagagawa ng tao na mali at wala pa ring hatol ang Diyos, hindi nangangahulugang nabago yung isip niya. Bakit naman po may mga pagkakataon nagbabago yung desisyon niya? Hindi ba nagbabago isip niya dahil nagbago desisyon? Yan ang kaibhan ng Diyos sa tao. Gaya ng aking sinabi, ang Diyos ay Diyos. Hindi pwedeng iparehas natin siya sa tao. Kung merong pagkakataon, nakikita natin ang pasya ng Diyos ay parang nabago o naiba. Tulad ng mga nangyari sa mga unang lingkod ng Diyos, ang paliwanag ni Propeta Jeremias, mababasa natin. 18:9 hanggang 10. Ito po, mga kaibigan. At sa anong sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag kung gumawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ng aking tinig ay pagsisisihan ko nga ang kabutihan na aking ipinagsabing pakikinabangan nila. Yan.
ang nakasulat, pagsisisihan ko. Hindi ibig sabihin nagkasala siya o mali yung kanyang naging decision o kanyang ginawa dahil Diyos siya. Ang talagang ibig sabihin, pinanghihinayangan niya Ayun. yung kanyang kapasyahan o inilalaan sa tao. Kaya ang nakalaan talaga sa tao, yung para sa kanyang ikabubuti. Parang nangyari sa Israel. Ang gusto talaga ng Diyos sa Israel ay napakagandang kalagayan. Pero dahil hindi sumusunod o hindi sumunod ang Israel sa gusto ng Diyos, sila'y naging takwil sa harap ng Diyos. May mga tao na gayon din. Kung titingnan natin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Pero tiyak, merong mapapahamak. Hindi dahil gusto ng Diyos yun, kundi dahil sa gawa ng tao. Bishop, napakahalaga ng kasagutan sa tanong na ito. Meron lang po ako importanteng additional question. Kasi madali na pong ma-access ng maraming tao ang information, sagot sa lahat ng posible nilang tanong. Gaya ng napaka-importanting tanong na ito. Kasi salamat sa nagtanong nito. Dahil hindi man tinatanong na marami, maaaring nasa puso at nasa isip nila ito at baka lalong mapanghawakan at hindi gumawa ng tama. Ang tanong ko po, anong masasabi ninyong malaking kaibahan ng kasagutan natin dito sa programang ito kung ikukumpara sa posibleng nakukuhanan ng maraming tao na kasagutan? Ang isang bagay na pwede nating sabihin, kung ano rin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus na sinasabi natin ito dahil ito yung sinasampalatayan na natin na nasusulat sa Biblia. Ang kaibahan ng ating pagsagot, sinasagot natin ito dahil sumasampalataya tayo. Ito'y sagot na mula sa Diyos. Dahil tayo ay mga kasangkapan ng Diyos. Parang yung sinabi sa Israel, hanapin ninyo ang aking salita sa kasangkapan ng Diyos. Pagaman noon, marami ding nagtuturo, marami ding nagsasabi ng tungkol sa Diyos. Pero hindi dahil kaya nilang magsalita, kaya nilang magturo, ay matatanggap nila sa mga may kakayanan o sa lahat ng may kakayanan yung aral ng Diyos. Ang talagang aral ng Diyos, makakamit o matatanggap sa kung sino yung tiyak na itinuturo ng Diyos na kasangkapan niya. So, paano kaya nila pwedeng malaman kung sino yon? Sinabi rin ng kasulatan ng Panginoong Kristo Jesus ay nandito sa mundo. Hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Basahin natin sa San Juan 3:34. So, narito po mga kaibigan. Sapagkat ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Dahil ibinigay ng Diyos ang Espiritu na walang hanggan. Yan. So, maliwanag yan. Yung Espiritu na kailangang maramdaman ng tao na yung nadidinig niya ay hindi dun lamang sa taong nagpapaliwanag, kundi galing talaga sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Espiritu na nadaraman niya dun sa nagiging kasangkapan sa pagtuturo. Kaya diyan dapat maintindihan ng ating mga taga-subaybay, hindi dahil nakapag-aral, hindi dahil mahusay magsalita. Pwedeng pagbasihan kung ano yung tamang sagot. Kundi dahil sa siya mismo na nakikinig, nanunood, tulad sa pagkakataong ito, nararamdaman niya yung espiritu ng ating Panginoon. Doon sa nagiging kasangkapan. Hindi yung humahanga lang siya. Kasi meron ganung tao. Humahanga lang, kaya siya naniniwala. Pero hindi dahil nararamdaman niya, yun ang doon siya iginigiya ng Diyos o ng banal na Espiritu. Kaya ang tao na nakikinig talaga, nagsasaliksik ng aral ng Panginoon, hindi sa sarili niyang alam, hindi dahil gusto niya, namamanig siya sa Diyos. Huwag kalilimutan ng ating mga taga-subaybay. Si Apostol Pablo, matalino. Pero bago naging lingkod ng Diyos, naligaw. Naging
makasalanan. Sabi nga niya, pangulo siyang makasalanan kasi yung mga lingkod talaga ng Diyos na dapat kasama niya, inuusig pa niya. Pero dumating yung time, sabi niya, kinahabagan ako ng Diyos. Pag kinahabagan ng Diyos ang tao, mararamdaman niya anong klaseng mangangaral yung kanyang pinakikinggan. Mararamdaman niya ang Espiritu ng Diyos nandoon sa kasama. Maraming salamat po sa ating viewers sa pakikinig. Pero meron pa tayong next question. At sa mga viewers po namin na hindi pa nakapagsa-subscribe, please do subscribe, like, comment, at pakishare na rin po kung nakita natin kapaki-pakinabang po ito, hindi lang para sa atin, kundi sa lahat po ng ating mga kaibigan. So, Bishop, para po sa ating next controversial na katanungan, nakakabasa ba ng isip at puso si Satanas? Ito, napaka-importante po nito kasi pwedeng isipin ng marami at malamang iniisip po ng marami kung nababasa nga naman ni Satanas yung isip ng tao, wala na akong kakayanan dahil humihigit yung kapangyarihan nun. Kayang-kaya akong kontrolin nun. So, yun po, Bishop, nakababasa po ba ng isip at puso si Satanas? Hindi po, Brother Ryan. Mga giliw naming taga-subaybay, hindi po nakababasa ng isip at ng puso ang dyablo. Sa halip, siya po nag-aabang lang, nakatingin lang sa kung ano ang ginagawa ng tao, tumahanap ng pagkakataon kung paano po niya liligaligin ng tao. Ang isang halimbawa niyan, ang pangyayari sa Panginoong Kristo Jesus, na alam nating ang Panginoon ng pumarito, nasa kalagayang gaya nating mga tao. At yun ay hindi alam ni Satanas o ng Diablo na yun ang Diyos. Para masigurado natin, tingnan natin ang mga pangyayari sa Mateo. Opo. 4:3. Narito po. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Oh, yan. Mapapansin natin, Brother Ryan, hindi pa rin siya sure. Yung Diablo, siya ba talaga anak ng Diyos? Hindi siya sigurado kung talagang ikaw ang anak ng Diyos. Siguro, dahil nadidinig niya, tinatawag siya na anak ng Diyos, kaya sinisigurado niya. Ganun pa man, dahil meron siyang ganung sa pantahan na siya anak ng Diyos, hindi pa rin niya basa kung ano yung isip nito. Yung kausap niya, na iniisip niyang anak ng Diyos. Kaya dahil doon, sabi niya, meron siyang inialok na tinapay. Na yung bato, gawing tinapay. Kasi tinapay. Yan po ata yung panahon na after ng 40 days. Oo, pagkatapos na mag-ayuno siya. Doon, makikita natin kung kilala niya, nababasa niya isip nung kausap niya na noon ay hindi niya sigurado kung yun ba tao talaga o talagang tao na anak ng Diyos. Paano ba? Hindi siya magsasabi ng gano'n. Kaya diyan makikita natin, gaya ng Panginoon na nasa kalagayang tao nang siya'y pumarito, hindi niya basa ang isip maging nating mga tao. Kaya lang po, malinaw na hindi tiyak si Satanas na nagpapakita na, yun nga po, hindi niya nababasa isip. Kaya lang, kahit nasa katawang tao siya, alang-alang sa kapanatagan ng ating mga listeners, pwede pa rin pong sabihin kasing makapangyarihan kasi siya. Kaya iba yung isip ng Panginoon kahit nasa panahon siya ng sabihin natin, gutom na siya during that time. No? Iba pa rin yung isip niya kumpara sa isip ng tao. Yun ang iniisip ng tao. Pero sa intensyon ng Panginoon, kung bakit siya nasa kalagayang tao ng pagkakataong yun o nagkatawang tao, ipinaliwanag yan ni Apostol Pedro. At yun talagang eksaktong example para sa ating mga tao kung ano ang kalagayan natin at ano ang nakikita ng Diablo sa ating mga tao. Mababasa natin yun sa unang Pedro 2:21. Narito po, kaibigan. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo.
at kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo mangagsisunod sa mga hakbang niya. Oh, yan. Gaya ng nabasa, Brother Ryan, nadinig ng mga taga-subaybay natin, yung ginawa ng Panginoon at pinayagan niyang siya tuksohin ng dyablo. Hindi para sa kanya yon. Hindi para ipakita niya, Diyos ako, walang nagawa yung dyablo. Hindi. Ang talagang intensyon ng Panginoon doon, sabi ni Apostol Pedro, malinaw sa kanya. Yun ay eksaktong halimbawa na dapat nating makita, maunawaan, na kung siya hindi napagtagumpayan ng dyablo, hindi rin tayo mapagtatagumpayan. Siya hindi nadaya. Tayo man, kung tatanggapin natin ang katotohanan yun, hindi rin tayo madadaya. Kaya lang ho, bakit marami pa rin nadadaig? Kung talagang hindi nababasa ng dyablo ang isip ng tao, okay. Sabihin natin, nagbigay ng halimbawa, Panginoon, nasa kalagayang laman siya, kaya lang, hindi kakaunti po ang nadadaig na malaki ang possibility na talagang nasa isip nila, nasa control ni Satanas kasi nababasa isip nila. May katulad ang dyablo. At ito dapat alam ng lahat ng tao na kung hindi aware ang tao sa paglalarawan ng Biblia tungkol sa dyablo, talagang siya ay madadaya ng dyablo. Pero kung ito ay iintindihin niyang mabuti, siyang sinasabi ng kasulatan, magagawa niya ang gaya ng ginawa ng Panginoon. Mababasa natin yan, Brother Ryan, sa sulat ni Apostol Santiago, 1:13 hanggang 14. Narito po, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Ang dyablo, kapatid na Ryan, nanunukso. Yun ang kalagayan niya sa harap ng tao. Tinutukso lang ang tao. Hindi talaga dahil siya may kapangyarihan, kayang-kaya niya ang tao. Nabasahin yung isip at Yun. puso ng Kaya ang tao, napatutukso lang. Kaya siya natutukso, meron din siya sa kanyang kalooban na kung minsan, nahihikayat siya noon. Kaya nadadala siya sa pagkakasala. Pero wag niyang kalilimutan, kung hindi siya patatalo, gaya ng Panginoon, ayon sa ibinigay niyang halimbawa, kung hindi siya patatalo sa tukso, hindi siya mapagtatagumpayan ng dyablo. Kasi nang lalangin tayo ng Diyos, wala naman talaga tayong kasalanan. Malinis tayo. Pero sabi nga, wala namang ipinanganak na kaagad din magnanakaw. Nag-uumpisa yan sa paumit-umit. Bandang huli, pag nakasanayan niya, malaki na. Yun ang nangyayari sa tao. Kaya sa gayong kalagayan, nahuhulog ang tao sa natukso na, na pagkasala na ng dyablo. Kasi pinayagan niya. Pero kung hindi niya pinayagan at siya'y napatulong sa Panginoon, dahil sa sarili niya, hindi niya talaga kaya yun. Pero dahil sa tulong ng Diyos, magtatagumpay siya. May garansya po ba na kung ito ang pipiliin na paninindigan ng tao at burahin niya sa isip niya na hindi totoong kayang basahin ng dyablo ang kanyang isip, may garansya po ba na papatunayan tayo, mapagtatagumpayan to ng tao? Meron. At ang totoo, sinabi yan ng si Santiago rin, o si Apostol Santiago din ang nagpahayag. Pagka sinunod natin kung ano ang instruction ng Panginoon, ayon sa halimbawang iniwan niya, yung dyablo, tataka sa atin. Gaya ng ginawa ng dyablo sa Panginoon. Tumalili siya, umalis siya, iniwan niya ang Panginoon. Ganon din sa ating mga tao. Basahin natin. Sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Ito po, mga kaibigan. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Yan. Yun ang paraan. Mahina tayong mga tao. Kaya gusto ng diablong tuksohin tayo. Alam niya na posible na matukso niya tayo tulad ng pangyayari kay Eva. Natukso niya.
Pero kung ang tao mananatiling napasasakop sa Diyos, ang ibig sabihin, Brother Ryan, mananatiling sumusunod sa bilin ng Diyos. Hindi siya madadaya ng dyablo. Hindi siya matutukso ng dyablo. Mga giliw na taga-subaybay, yun ang katotohanan. Kaya tayo natutukso ng dyablo, pagka nandyan na ang tukso, nasusunod natin kung ano yung alok ng tukso. Nalilimutan natin ang bilin ng Diyos. Kung tatandaan lang natin kung ano ang bilin ng Diyos, mananatili, hindi tayo matutukso ng dyablo. Hindi niya tayo mahihikayat. Dahil hindi naman niya nababasa ang ating isip, ang ating kalooban. Kung makita ng dyablo, hindi niya tayo kayang tuksuhin gaya sa Panginoon. Tatakas siya. Hindi niya na muling pagtatangkang tuksuhin tayo. At hindi kailanman madadaig tayo ng dyablo. Salamat po sa napakagandang talakayan at mabiyaya, kapakipakinabang sa ating pong mga viewers. Salamat din po sa ating mga viewers. Sa pagtatapos natin, Bishop, panalangin po natin at patuloy sanang makapakinig at makasubaybay ang ating mga viewers. Sino po ba mangunguna sa prayer? Ako na po. Okay. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat alam namin kami ay iyong tinulungan, ginabayan mo po kami sa pagbabahagi ng iyong mga kalooban, ng iyong mga aral sa aming mga taga-subaybay. Namamanhi kami sa iyo, Opo. ipahintulot mo po na ito ay maging kapakipakinabang sa kanila. Hindi lamang sa oras na ito, kundi sa buong panahon ng aming pamumuhay sa mundong ito. Dahil alam namin, kami po ay walang kakayanan sa aming mga sarili. Amen. Magkagayon man, dahil sa iyong mga paggabay, alam namin kami ay makapagtatagumpay kahit pa po sa mga panunukso, pandaraya ng dyablo. Kaya ito nawa ay ipaunawa mong lubos sa aming lahat, sa lahat ng sumubaybay sa amin upang maging kapakipakinabang ito sa aming pamumuhay hanggang sa maranasan namin. Ginagabayan mo kami sa aming ikapagtatagumpay. Nananalig kami, ang iyong pagpapala ay isa sa amin. Gagabayan mo kaming lahat at papatnubayan din sila ng mga sumusubaybay sa programang ito. Patuloy nilang mararanasan ang pagpapaunawa ng iyong banal na kalooban. Amen. Dinadalangin namin ang lahat sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen.